Iba ang naramdaman mo sa hangin, di ba? Isang kakaiba, halos electric na kapayapaan na tila ang hindi nakikitang gumagalaw sa paligid mo. Hindi ito imahinasyon. Ito ay ang langit na kumikilos ng tahimik. Mayroong isang code na isinaaktibo sa loob mo, isang bagay na hindi maunawaan ng mundo, ngunit kinikilala ng iyong espiritu. Ang sandali ng pagbabago ay dumating. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik kang nagtiis ng kawalang katarungan. Siya ay inakusahan, hindi nauunawaan at pinili pa ring manatiling mapayapa. Ngunit ngayon ay nagpasya na ang langit na makialam. Ang dating sakit ay nagiging ebidensya. Ang tila pagkalimot ay isang banal na diskarte. Bukas ang makalangit na looban at tinawag na ang kaniyang pangalan. Ang asul na kapangyarihan ay inilabas sa mga pinili. Ito ay isang enerhiya na hindi sumisigaw, ngunit namamahala sa kanila. Hindi ito ipinapakita, ngunit binago. Ito ay kumakatawan sa banal na katarungan sa pagkilos, ang awtoridad na ipinanganak ng katahimikan at ang lakas na nagmumula sa katahimikan. Maghanda ang hindi nakikita ay magsisimulang magpakita sa harap ng mga mata ng lahat. Kung sa palagay mo ang mensaheng ito ay direktang nagsasalita sa iyong kaluluwa, ito ay dahil isinulat ito para sa iyo. Magkomento ng 99 sa mga komento upang mabuklod ang pag-activate na ito sa mundo ng mga espiritu. At bago ka magpatuloy, mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya, at manatiling konektado. Kung ano ang ibubunyag sa ibaba ay hahawakan ang iyong espiritu tulad ng dati. Hindi ito nagkataon, ito ay isang tawag. Nagising ang diwa ng mga pinili bago pa man maunawaan ng isipan. Mayroong isang tahimik na tunog na umaalingaw-ngaw sa kailaliman ng kaluluwa na tumatawag sa iyo sa isang bagong yugto. Habang ang iba ay nalilibugan, iba ang nararamdaman mo. Isang banal na timbang, isang panloob na kagyat, isang katiyakan na inililipat ka ng langit sa labas ng karaniwang lugar. Ang panawagang ito ay hindi may mga trumpeta o palakpakan, ngunit may banayad na mga alalahanin. Biglang hindi na nawawala ang kahulugan ng dati. Ang pagkakaibigan ay naghihiwalay, ang mga pintuan ay nagsasara, at ang katahimikan ay nagiging bagong guro. Ito ang paraan ng paghahanda ng Diyos sa kanyang mga hinirang, paghihiwalay upang turuan, pagpapatahimik sa mundo upang palakasin ang espiritu. Napapansin mo na may isang bagay sa loob mo na muling naaayos. Mayroong isang bagong dalas na nagpapagana ng iyong mga pangunawa, isang espiritual na pagiging sensitibo na lumalaki araw-araw. At bagamat tila nakalilito ang proseso, ito ay isang banal na pagkakahanay. Ang hindi nakikita ay nag-aayos ng sarili nito upang ilagay ka ng eksakto kung saan kailangan mong maging. Ang pagiging pinili ay hindi isang pribilehiyo, ito ay isang responsibilidad. Ito ay ang pagdadala sa loob ng sarili ng isang misyon na higit pa sa sariling pangunawa. Ito ay paglalakad sa pamamagitan ng mga pagsubok at paninindigan kahit na walang nakakaunawa sa nangyayari. Dahil ang tawag ay panloob at ang mga nakakaramdam lamang nito ang nakakaalam ng bigat at kaluwalhatian na dinadala nito. At kapag sa wakas ay tinanggap mo ang tawag na iyon, may nagbabago sa kapaligiran. Ang langit ay gumagalaw patungo sa iyo at ang lupa ay nagsisimulang tumugon. Ang mga palatandaan ay dumami, ang mga panaginip ay tumindi at ang banal na presensya ay nakapalibot sa iyo sa isang hindi mapag-aalinlanganan na paraan. Nagsimula na ang paggising at mula ngayon wala nang magiging pareho. Nakita ng Diyos ang bawat nakatagong luha sa tuwing pinanghahawakan mo ang iyong pangako na huwag lumaban. Ang bawat pagkakasala ay nilamon sa ngalan ng kapayapaan. Pinagmamasdan niya kapag pinagtatawanan ka, kapag tinawag kang mahina dahil sa pagpili ng katahimikan. Ngunit ang langit ay hindi kailanman makakalimutan.
Ang pasensya na ipinakita mo ay ang altar kung saan nagsimulang itayo ang iyong tagumpay. Marami ang hindi nakakaunawa sa kapangyarihan ng pagtitiis ng hindi nararamdaman. Habang minamaliit ka nila, pinakintab ka ng Diyos. Ang oras na tila nawala ay, sa katunayan, ang paghubog ng kanyang pagkatao para sa sandaling magpapakita ang banal na katarungan. At ngayon, ang orasan ng langit ay gumagalaw. Dumating na ang oras para sa pagbabalik. Hindi ito paghihiganti, ito ay balanse. Lahat ng bagay na hindi makatarungan, lahat ng tinanggihan ay nagsisimulang muling ayusin ng banal na kamay. Ang makalangit na hukuman ay nasimulan at ang kautusan ay inilabas. Ang panahon ng paglaban ay tapos na. Ang panahon ng pagpapakita ay nagsimula na. Ang pagpailob ay naging isang espiritual na sentensya at ang timbangan ng langit ay pabor sa kanya. Makikita ng mga nanakit sa iyo ang kapangyarihan ng isang katarungan na hindi sumisigaw kundi tumutupad sa iyo. At ang pinakamaganda ay hindi mo na kailangang bigyang katwiran ang iyong sarili. Ang mismong presensya ng Diyos sa iyong buhay ay magiging buhay na patunay na ang di nakikitang gumagawa para sa mga matuwid. Ang karangalan ay darating ng walang kahirap-hirap at ang pagkilala ay darating mula sa itaas, kaya manatiling tahimik. Ang katahimikan na nagpoprotekta sa iyo ay nagpapatupad na ngayon ng banal na katarungan. Kapag ang Diyos ay nagdesisyon na kumilos, walang sino man ang makakapigil dito. Ang tila pagkalimot ay paghahanda lamang. At kung ano ang dating nasaktan, ngayon ay magiging tanda ng iyong pagbibigay katwiran. Ang asul na kapangyarihan ay hindi lamang isang kulay. Ito ay isang makalangit na dalas. Ito ay kumakatawan sa banal na katarungan sa pagkilos, ang presensya ng Diyos na kumikilos ng tahimik, at balanse na nagpapanumbalik ng kung ano ang nasira. Ito ay isang buhay na espiritual na enerhiya na bumabalot sa mga pinili kapag sila ay nasa kapayapaan, kahit nasa gitna ng digmaan. Ang asul ay ang selyo ng langit na nagmamarka kung sino ang itinalaga para sa isang bagay na mas dakila. Kapag ang enerhiya na ito ay na-activate, ang kapaligiran ay nagbabago nang hindi mo na kailangang sabihin ang anumang bagay. Ito ay ang matatag na pagtingin na nag-aalis ng mga pag-atake, ang katahimikan na nakakalito sa mga naiinggit, ang katahimikan na nag-aalis ng kaguluhan. Ang asul na kapangyarihan ay nag-vibrate sa dalas ng ganap na katotohanan, kung saan walang maling maaaring manatili. Siya ay naglilinis, nagbubunyag at nagpoprotekta tulad ng isang banal na liwanag na tumatago sa mga anino. Hindi ito tungkol sa pisikal na lakas, kundi sa espiritual na autoridad. Ang autoridad na ito ay hindi nagmumula sa pagsigaw. Ito ay nagmumula sa panloob na kahusayan. Ang asul na kapangyarihan ay nagpapakita kapag ang puso ay nasa balanse at ang espiritu ay nasa pagsunod. Iyon ang dahilan kung bakit nadarama ng ilan ang iyong presensya at nababagabag, dahil ang iyong enerhiya ay nagdadala ng bigat ng kadalisayan at pagmumuni-muni ng banal na katarungan. Sa tuwing pipiliin mong huwag mag-react, lumalaki ang liwanag na iyon. Sa tuwing nagpapatawad siya, lumalawak ito. At kapag nagdarasal ka ng tahimik, ito ay tumindi hanggang sa punto ng pagbabago ng kapaligiran sa paligid mo. Ito ay ang langit na tumutugon sa iyong espiritual na kapanahunan na nagpapagana ng isang hindi nakikitang kalasag na nakapalibot sa iyo araw at gabi. Ang asul na kapangyarihan ay simbolo ng pagkakahanay sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng layunin ng Diyos. Ito ang balabal na sumasaklaw sa mga hinirang, ang malamig na apoy ng banal na presensya na nagpapadalisay at nagpapataas. Kapag nagliliwanag ito sa iyo, walang maruming magtitiis. Ito ang tanda ng Espiritu na nagsasabi, "Ito ang aking lingkod at sa kanya ako nalulugod."
May kakaiba sa taong nagdadala ng tatak ng langit. Ang pinili ay hindi kailangang ipahayag ang kanyang sarili dahil ang kapaligiran mismo ay nag-aayos kapag siya ay dumating. Ang mga mabibigat na lugar ay nagiging magaan. Ang mga pag-uusap ay nagbabago ng tono at kung ano ang nakatago ay nagsisimulang lumitaw. Ito ay dahil ang banal na presensya sa loob mo ay nag-vibrate ng mas mataas kaysa sa anumang enerhiya sa paligid mo. Nararamdaman ng pisikal na mundo ang epekto ng espiritual. Minsan, pumapasok ka sa isang lugar at ang mga tao ay tumahimik ng hindi nauunawaan kung bakit. Ito ay ang asul na kapangyarihan sa trabaho, pagbabalanse ng mga frequency, paglusaw ng maling intensyon, paglilinis ng mga kapaligiran na kontaminado ng inggit o kaguluhan. Hindi mo kailangang mag-react, kailangan mo lang maging. Ang kanyang presensya ay isang buhay na panalangin na. Yaong mga namumuhay sa pakikipag-ugnayan sa banal na espiritu ay nagdadala ng isang larangan ng kapayapaan na napakalakas na ito ay nagpapahina ng mga bagyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilan ay tumalikod sa iyo nang walang maliwanag na dahilan. Hindi ito pagtanggi, ito ay hindi pagkakatugma ng enerhiya. Ang liwanag na iyong dinadala ay naglalantad ng kung ano ang sinusubukan ng marami na itago at nababagabag ito sa kanila. Huwag kang matakot. Tinatakpan ka ng langit at ginagamit ka bilang tanglaw. Ang asul na kapangyarihan ay hindi kumikilos ng may ingay, ngunit may kaayusan. Siya ay nagdadala ng katahimikan kung saan may kalituhan, katotohanan kung saan may panlilita, at katuwiran kung saan may paglihis. Ang katahimikan na ipinahahatid mo ay talagang ang espiritu mismo na tahimik na kumikilos sa pamamagitan mo. Saan ka man magpunta, may nababago. Ikaw ay isang punto ng pagpapanumbalik sa earth, isang daluyan ng balanse sa gitna ng kaguluhan. At kapag mas nalalaman mo ang banal na presensya na kasama mo, mas malakas itong nagpapakita ng sarili nito. Hindi na kailangang patunayan kung sino ka, kinikilala na ng mundo ng mga espiritu ang iyong autoridad. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi kailanman kapabayaan, ito ay estratehiya. Kapag tila tahimik siya, nangangalap lamang siya ng ebidensya sa makalangit na hukuman. Bawat kawalang katarungan, bawat salita na ibinabato sa iyo, bawat luha na nilamon ay naitala sa mga minuto ng langit. Tapos na ang panahon ng pagsasalita, ngayon na ang panahon ng paghuhusga. At ang sentensya ay magiging banal. Hinding-hindi malilimutan ng Diyos ang mga bagay na ginawa niya ng lihim. Ang mga nagplano ng iyong pagbagsak ay naniniwala na ang katahimikan ay kawalan, ngunit ito ay obserbasyon lamang. Sinusuri ng langit ang bawat detalye, naghihintay ng eksaktong sandali para kumilos. At dumating na ang sandaling iyon. An hustisyahan Diyos nagtikang na maglibot ngan waray impluensyahan tawo an makahihimasok. Hindi ito tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapanumbalik. Hindi nais ng Diyos na sirain, nais niyang balansehin. Lahat ng ninakaw, ang inyong kapayapaan, ang inyong pangalan, ang inyong mga pagkakataon, ay ibabalik sa maraming bahagi. Ang makalangit na hukuman ay hindi gumagana ng mabilis, gumagana ito ng perpekto. At kapag ito ay nag-utos, walang sino man ang nagpapawalang bisa nito. Alam ng mga pinili ang kahalagahan ng paghihintay kahit na hindi ito nauunawaan. Ang asul na kapangyarihan na sumasaklaw sa iyo ay patunay na hindi ka nakakalimutan, ikaw ay pinarangalan. Habang ang mundo ay humuhusga sa pamamagitan ng mga anyo, ang langit ay tumitimbang ng mga intensyon. Dumating na ang panahon ng espiritual na pagsasaayos at ang nakikita ay malapit ng makita. Kaya't huwag itaas ang iyong tinig, itaas ang iyong pananampalataya. Ang hustisya ng Diyos ay tahimik ngunit sigurado. Hindi siya pumupunta para patunayan sa iba, pumupunta siya para kumpirmahin kung sino ka sa harap ng trono.
Ang tila pagkalimot ay tagapagpahiwatig lamang ng iyong pagbibigay katwiran. Sa kaharian ng Diyos, walang nawawala, nagbabago lamang ito ng anyo hanggang sa sandali ng pagbabalik loob. Lahat ng bagay na kinuha sa iyo ay bumabalik, dalisay at dumami. Ang asul na kapangyarihan ay gumagana bilang isang espiritual na magneto na nagbabalik kung ano ang pag-aari ng mga matuwid. Ang hindi sinasadyang naihatid sa kadiliman ay bumabalik na ngayon sa tunay na may-ari nito. Ang langit ay gumagana gamit ang mga batas na hindi nakikita at ang isa sa mga ito ay simple. Ang lahat ng enerhiya na ipinadala laban sa pinili ay bumabalik sa pinagmulan. Ngunit hindi ito bumabalik bilang isang parusa, kundi bilang isang karanasan sa pag-aaral. Ito ang batas ng pagpapatuloy, banal na balanse sa paggalaw. Hindi pinahihintulutan ng Diyos na maghari ng matagal ang kawalang katarungan. Lagi niyang inihahanda ang pagbabalik ng tila na wala. Para sa bawat sakit na tiniis sa katahimikan, isang binhi ang inihahasik sa espiritual na lupa. Ngayon, nagsisimula ng mamulaklak ang mga pananim. Ang oras na sinubukan nilang magnakaw ay babayaran. Ang mga pintuan na nagsara bago kayo ay muling binuksan ng mga kamay ng langit. Ang katarungan ng Diyos ay hindi nagkakamali sa address at ang asul na kapangyarihan ay ang mensahero ng panunumbalik na iyon. Kapag nagpasya ang langit na makialam, ang kaguluhan ay muling nag-oorganisa. Ang mga natigil na sitwasyon ay nagsisimulang gumalaw. Ang mga maling alyansa ay nabubulok at ang mga bagong pagkakataon ay lumitaw sa hindi maipaliwanag na mga paraan. Ito ang banal na batas na nagwawasto ng mga ruta, nag-aayos ng mga tadhana, naglilinis ng mga landas para sa pagpapakita ng pangako. Walang anumang ginawa laban sa malinis na puso ang mananatili. Hindi ka tinawag ng Diyos upang mamuhay sa mga mumo, kundi upang mabawi ang iyong lugar ng espiritual na autoridad. Ang asul na kapangyarihan ay hindi lumalaban, ito ay muling nagbabalanse. At kapag ang balanse ng langit ay tumama sa lupa, ang tila imposible ay hindi maiiwasan. Mayroong malinaw na mga palatandaan na ang asul na kapangyarihan ay aktibo na sa iyong buhay at hindi sila dumating na may ingay, ngunit may kapayapaan. Napagtanto mo na walang nanginginig sa iyo tulad ng dati. Ang dati ay nag-iingat sa iyo sa gabi, ngayon ay nagtuturo lamang sa iyo. Ito ang espiritu na humahantong sa iyo sa isang estado ng malakas na katahimikan, kung saan umiiral ang labanan ngunit hindi ka nangingibabaw. Ang mga tao ay nagsisimulang lumakad palayo ng walang paliwanag at hindi ito pagtanggi. Ito ay banal na pagpili. Nililinis ng Diyos ang iyong kapaligiran. Pinaghihiwalay ang mga bagay na hindi kayang sundin sa iyo. Mga panaginip ng propesya, biglaang intuwisyon, pang-araw-araw na synchronicity. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan na ang hindi nakikita ay nagiging nasasalat na. Ang banal na presensya ay nagpapakita ng sarili ng detalyado at kinikilala ito ng iyong espiritu. Ang mga pintuan na ilang taon nang nakalak ay nagsisimulang magbukas ng madali. Ang dating nangangailangan ng pagsisikap ngayon ay natural na dumadaloy. Ang liwanag na ito ay hindi swerte, ito ay pagkakahanay. Kapag ang asul na kapangyarihan ay aktibo, ang lahat ay magiging maayos. Lumilitaw ang mga tamang koneksyon at ang mga maling koneksyon ay natutunaw tulad ng alikabok na hinihipan ng hangin. Ang kapayapaan na nakapalibot sa iyo ay ang patunay ng iyong pag-activate. Kahit na sa harap ng mga pag-uudyok, nararamdaman mo ang panloob na kontrol. Hindi mo na kailangang mag-react pa dahil ang iyong enerhiya ay tumutugon para sa iyo. Ito ang langit na nagpapatunay na ikaw ay nasa ilalim ng dalas ng banal na katarungan, kung saan walang hindi kinakailangan na natitira at walang mahalagang bagay na kulang sa iyo.
Ang ebidensya na ito ay simula pa lamang. An ginpapagawas ha espiritual nga paagi magpapalawak, nga maaabot ha mga lugar, nga waray mo man gud hunahunaa nga maaapektuhan. Ang asol na kapangyarihan ay hindi isang bagay na hinahanap mo. Ito ay isang bagay na nagising sa loob mo. Kapag nagising siya, wala nang nananatiling pareho sa paligid niya. Ang tunay na espiritual na awtoridad ay ipinanganak hindi sa pagnanais na kontrolin, kundi sa kakayahang magpasakop. Ang asul na kapangyarihan ay hindi dumadaloy sa pamamagitan ng pagmamataas, ngunit sa pamamagitan ng tahimik na pagsunod. Sa tuwing pipiliin mong magtiwala, kahit na walang pangunawa, pinalalaki ng langit ang impluensya nito, sapagkat ang sino mang yumuyuko sa harap ng Diyos ay nakatayo sa harap ng bawat bagyo. Ang pagsunod ay ang pagtalikod sa pagmamadali. Hindi ito ang pagsisikap na pilitin ang mga pintuan na hindi pa binubuksan ng Espiritu. Naghihintay ito ng may pananampalataya kapag tila natigil ang lahat. Tinatawag ito ng mundo na kahinaan. Ngunit sa espiritual na larangan ito ay katandaan. Habang marami ang napapagod sa pagsisikap na patunayan ang isang bagay, ang pinili ay nakahanay lamang sa kanyang sarili. At ang universo mismo ang namamahala sa pagkumpirma ng posisyon nito. Ang asul na kapangyarihan ay nagpapakita lamang ng sarili sa mga taong natutong manahimik upang makinig. Sa katahimikan, lumalaki ang pag-unawa. At sa pag-unawa ay pinagtitibay ang awtoridad. Hindi ipinagkakatiwala ng Diyos ang malalaking labanan sa mga taong kailangan pa ring mapagtagumpayan ang kanilang sariling ego. Iyan ang dahilan kung bakit ang pagsunod ang pinakadakilang kalasag ng mga pinili. Ang bawat hindi na mapagpakumbabang tinanggap mo ay nagpalakas sa iyong espiritual na istruktura. Sa katunayan, ang bawat paglihis na pinahihintulutan ng Diyos ay isang landas ng proteksyon. Ang pagsunod ay nagbubukas ng mga landas na hindi kailanman maaabot ng pagsisikap ng tao. Kapag sumuko ka sa banal na kalooban, ang asul na kapangyarihan ay nag-aapoy ng may supernatural na intensidad. At kapag ito ay nagpapakita, hindi mo na kailangang itaas ang iyong boses, kinikilala ka ng buong nilikha. Sapagkat ang mga sumusunod ay nagdadala sa kanilang sarili ng tinig ng langit. Ang kapayapaan na iyong ipinahahatid ay lagda ng espiritual na awtoridad. At habang mas sumusuko ka, mas marami ang hindi nakikitang mga tiklop sa harap mo. Ang mga pinili ay hindi itinataas upang magpakita ng kapangyarihan, kundi upang ibunyag ang layunin. Ang espiritual na pag-akyat ay hindi isang hagdan ng kaluwalhatian. Ito ay isang dambana ng paglilingkod. Itinaas ka ng Diyos hindi upang mangibabaw, kundi upang ibalik. Ang asul na kapangyarihan sa iyo ay isang makalangit na kasangkapan na nagbabalanse, nagpapagaling at nagbibigay inspirasyon. Pinalakad ka niya sa gitna ng mga tao na may katahimikan ng isang nakarinig ng tinig ng langit. Makikita ng mga nanakit sa iyo ang iyong kataas-taasan at hindi nila mauunawaan. Akala nila ito ay swerte, impluensya o nagkataon. Ngunit malalaman ng espiritual na nagising, ito ay banal na katarungan na gumagalaw. Dinadakila ka ng Diyos upang ipakita na ang integridad ay may halaga pa rin, na ang katahimikan ay nagsasalita pa rin, at ang pananampalataya ay gumagalaw pa rin ng mga bundok. Ang layunin ng pag-angat ay upang ituro sa mundo na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa paghihiganti. Hindi ka bumangon upang mapaya, bumangon ka upang palayain. Ang bawat tagumpay mo ay nagbibigay daan sa iba pang mga taong nakikipaglaban pa rin sa lambak. Inilalagay ka ng langit sa matataas na posisyon upang ang iyong liwanag ay makarating sa mas maraming puso at ang iyong kasaysayan ay maaaring pagalingin ang higit pang mga sugat. Ang pag-unlad na ito ay hindi sinamahan ng pagmamataas kundi ng responsibilidad.
Kapag mas mataas ang pagdadala sa iyo ng Diyos, mas malalim ang iyong kababaang loob. Ang asul na kapangyarihan ay nawawala kapag ginamit ito para sa ego, ngunit ito ay nagniningning ng maliwanag kapag ito ay ginagabayan ng habag. Ang tunay na hari ay ang naglilingkod ng may pag-ibig. Kaya kapag bumukas ang mga pintuan at dumating ang karangalan, tandaan, ang tuktok ay hindi ang katapusan, ito ay ang simula ng isang mas malaking misyon. Ang iyong presensya ay magiging kagalingan, ang iyong salita ay magiging patnubay, at ang iyong kapayapaan ay magiging isang palatandaan. Sapagkat ang iyong pagtaas ay ang buhay na patutuon ng katapatan ng Diyos sa lupa. May di nakikitang tatak sa iyo, hindi ito simboliko, ito ay totoo. Tinutukoy ka niya sa espiritual na mundo bilang banal na pag-aari. Saan ka man magpunta, ang asul na kapangyarihan ay sumasama sa iyo bilang kalasag at lagda ng langit. Kaya naman may mga bagay na hindi na nakakarating sa iyo. Ang dating yumanig sa iyo, ngayon ay natutunaw sa harap ng iyong kapayapaan. Ang selyo ay patunay na ang makalangit na hukuman ay nakumpirma na ang iyong tagumpay. Ang tatak na ito ay hindi nakuha, ito ay natanggap. Ito ang resulta ng lahat ng pagkakataon na nanatiling tapat ka ng walang nakakakita. Sa bawat panalangin na ginawa sa luha, sa bawat kapatawaran na ipinagkaloob, sa bawat labanan na nanalo nang hindi kinakailangang lumaban. Ang lahat ng ito ay bumubuo ng balabal na ngayon ay sumasaklaw sa inyong buhay. Isang balabal ng autoridad, katahimikan at makalangit na proteksyon. Kapag tinatakan ng Diyos ang isang tao, kahit na ang impyerno ay kinikilala ito. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang mga sitwasyon ay tumigil lamang ng walang paliwanag. Ang mga kalabang puwersa ay hindi na maaaring gumana dahil ang iyong dalas ay nagbago. Nag-vibrate ka sa katarungan, at kung ano ang nag-vibrate sa kadiliman ay hindi na nakakahanap ng access. Ang iyong panloob na liwanag ay isang hindi nakikitang pader na ngayon. Ang asul na kapangyarihan ay aktibo sa iyo. Hindi ito nag-iingay, ngunit may bigat ito. Kung saan ka tumapak, ang lupa ay nagiging sagradong teritoryo. Kung saan ka nagsasalita, ang kapaligiran ay nakahanay. Ang iyong kapayapaan ay iyong tabak, ang iyong pananampalataya ay iyong kalasag, at ang iyong pagsunod ay iyong baluti. Ikaw ay isang embahador ng banal na katarungan, isang tagapagdala ng nagbabagong presensya. Mula ngayon, makikilala ka na ng langit sa publiko. Ang iyong paglalakbay ay minarkahan ng balanse, layunin at proteksyon. Ang banal na katarungan ay hindi lamang nagsimula. Ito ay natutupad na sa inyong buhay. Ang selyo ay aktibo. Ang asul na kapangyarihan ay buhay at tinawag ka ng langit na hindi mapag-aalinlanganan. Ngayon na ang asul na kapangyarihan ay na-activate sa iyo, wala nang magiging katulad ng dati. Kung ano ang dating nasaktan ka, ngayon ay nagpapalakas sa iyo. Kung ano ang dating nalilito sa iyo, ngayon ay nagtuturo sa iyo. Ang banal na katarungan ay hindi isang malayong pangako. Ito ay isang kasalukuyang kilusan na nangyayari sa loob at paligid mo. Lahat ng bagay ay naaayon sa iyong sagradong layunin. Ngunit tandaan, ang kapangyarihang ito ay hindi upang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Ito ay upang ipakita ang katangian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. Lumakad ng may katahimikan, magsalita ng matalino, at kumilos ng may pagmamahal. Ang tunay na tanda ng espiritual na autoridad ay ang hindi natitinag na kapayapaan na nagdadala ng tunog ng langit sa loob ng puso. Tanungin ang iyong sarili, ano ang inaasahan ng Diyos na gagawin ko sa kapangyarihang ito? Saan ko dadalhin ng ilaw na dala ko? Sino ba naman ang may gusto sa pagmumuni-muni ng aking kapayapaan? Ang sagot ay darating sa katahimikan, sa pamamagitan ng mga palatandaan, panaginip at banayad na pagpapatibay.
dahil ang Espiritu ay nagsasalita sa wika ng pag-unawa. Inilabas na ng makalangit na hukuman ang inyong pagbibigay katwiran. Panahon na para magpatuloy ng may kumpiyansa na mamuhay tulad ng mga nanalo na. Ang iyong pagsunod ay ang gasolina ng iyong pag-akyat. Patuloy na maging tapat at ang asul na kapangyarihan ay patuloy na lalago sa iyo hanggang sa ang iyong presensya ay maging isang buhay na salamin ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong kaluluwa, mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga abiso at magkomento ng 19 na 9 upang espiritual na mabuklod ang pag-activate na ito. Simula pa lang ito, marami pa ring ibubunyag ang langit tungkol sa inyong pagtawag at sa kapangyarihang nananahan na sa inyo.